Amen. Magandang hapon po. Hapon na, no? Afternoon na. Amen. So, alas 12, afternoon na talaga. So, mamaya kakain po tayo. Pero kakain muna tayo ng salita ng Panginoon bago tayo magsimula. So, sa atin po mga bisita, online and on-site, ako po si Brother Noli. At ako po ang inyong tigapagsalita sa hapong ito, sa umagang ito. So, imbitahan ko po kayong buksan ang inyong Biblia sa Exodus, Book of Exodus, chapter 23. Amen? Amen. Nakakakaba talaga dito. Nakakatuyo ng lalamunan. So, basahin po natin yung ating text sa araw na ito. At babasahin po natin from verse 1 ng chapter 23 to verse 9. Magkakaroon po tayo ng salitang pagbabasa. Pagdating po sa verse 9, tayo po ay sabay-sabay. So reading now, Exodus 23, verse 1, Thou shalt not raise a false report, put not thine hand with the wicked to be an unrighteous witness. Thou shalt not follow the multitude to do evil, neither shalt thou speak in a cause to decline after many transgressions. Verse 3, Neither shalt thou countenance a poor man in his cause. If thou meet thine enemy's ox or his ass going astray, thou shalt surely bring it back with him again. Verse 5, If thou see the ass of him that hateth thee lying under his burden, and wouldest forbear to help him, thou shalt surely help with him. Thou shalt not rest the judgments of their poor in his cause. Verse 7, Keep thee from false matter, and the innocent and righteous slay thou not, for I will not justify the wicked. And thou shalt take no gift for the gift lightened the wise, and perverted the words of the righteous. Altogether now, verse 9, Also thou shalt not oppress a stranger, for ye know the heart of a stranger, seeing ye were strangers in the land of Egypt. Let's pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pribileyo na ipinagkaloob niyo po sa inyong lingkod sa araw na ito, na makatayo po, Panginoon, dito po sa harapan ng pulpito. Salamat po ng marami sa pagkakataon na makapaghayag ng inyong mensahe na inilagay niyo po sa puso ng inyong lingkod. At nawa po, dalangin ko, Panginoon, na sa aming pag-aaral, Panginoon, kumilos po ang banal na Espiritu sa bawat isa. At nawa po, ay tulungan din ako ng banal na Espiritu na maihayag po ng may katotohanan, may katapangan, at may pagmamahal, Panginoon, ang inyo pong salita sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa mga bisita na aming kasama ngayon. At nawa po, Lord, ang salita ninyo ay mangusap sa kanilang puso, Panginoon. Dalangin din namin po ang aming pastor at aming mga kapatid sa Norway. Pray for them as we do thy will here in Milan, Panginoon. Tulungan nyo rin po sila, Panginoon, and allow them to have victory sa first Thanksgiving anniversary po ng Norway, Panginoon. Salamat po ng marami sa pagkakataon. Nawa po sa umagang ito ay ma-please ka po namin sa pag-aaral ng inyong salita. Salamat po ng marami. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Magandang araw po sa inyong lahat. Happy Lord's Day. And again, ako po muli si Brother Noli, at ako po yung mapalad sa umagang ito na pinagkatiwalaan unang-una ng Diyos at ng ating pastor na magbahagi po ng kanyang salita. At salamat po sa enabling grace ng banal na Espiritu sa mensaheng ito. Tayo po ay makakapakinig sa umagang ito. And I hope, bubuksan po natin ang ating puso't isipan sa ating pag-aaral. Ito pong mensaheng ito ay maiksi lamang. Tayo po ay makakakain ng mabilis mamaya pag kayo ay nag-amen. Amen? So, title of the message this morning, When God's Big No Happens. Amen? Many of us receive rejection in life. Many of us receive no in life.
And sometimes yung no na yun, nagiging disappointment po sa ating buhay. Akala natin, katapusan na ng mundo. No. Pero kung pag-aaralan natin yung ating binasa, yung ating text sa Exodus 23, mababasa po natin, mga kapatid, meron siyang series of thou shall, sinasabi, thou shall not. Nakikita natin. Ibig sabihin nito, doon natin makikita yung pagbabawal ng Panginoon doon sa mga Israelite in that time na nandun sila sa wilderness. Amen? At nakita natin na sabi ng Panginoon dito, thou shall not raise, thou shall not follow, and others, so on and so forth. Pag sinabing thou shall, ibig sabihin po nito ay mangyari nawa. So, though pinagbabawalan tayo ng Panginoon, mayroong mga prohibition, pag pinag-aralan ng mabuti, yung salitang itong thou shall not, makikita po natin, maiintindihan at mauunawaan sa salita ng Diyos, malinaw dito na sinabi, nandun pa rin yung grace. Sapagkat mangyari. Hindi niya sinabing huwag talagang gawin. Pero mangyari. Ibig sabihin, nasa sayo kung gagawin mo o hindi yung sinasabi ng Panginoon. Malaya kang magdesisyon kung susundin mo yung kanyang no. At malaya mo rin gawin ang gusto mo kung susundin mo yung sarili mo. Amen? When God's big no happens. In this passage, we find God giving His people clear moral laws to live by. Practical application of the commandments He had already given to Moses. Matatandaan po natin, doon sa kaninang binasa natin sa scripture reading, ibinigay ng Panginoon dito yung kanyang 10 utos. At nandoon yung mga prohibition. Pagbabawal, ngunit hindi naman sinabi ng Panginoon na talagang huwag mong gawin yan. Binibigyan ka pa rin ng karapatang magdesisyon. Which yung free will na meron tayo. After the Israelites crossed the Red Sea, they began to murmur. Alam po natin ang istorya nito, against Moses because of their hunger and thirst. Alam niyo, pag kumakalam ang sikmura mo, kahit anong gawin mong explain dyan ang salita ng Panginoon, hindi niya mauunawaan. So meron tayong feeding ministry sa Ethiopia kasi mas masarap makinig ng salita ng Panginoon kung may laman ng tiyan. Tama? So hindi natin maalis doon sa mga Israelite na ito na magmurmur dahil gutom sila. Wala tayong magagawa. At yun ay bilang tao, mangyayari po sa atin yan. Kahit tayo, pag napapagod tayo dito, hindi pa ba luto yan? Naiisip natin ang pagkain ng ating pisikal na katawan. Amen? There was confusion and disorder, for there was no established law to guide them. Magulo. Merong confusion sapagkat walang batas na sinusunod. Pag walang batas ang isang bansa, magulo yan. Pag walang guidelines sa loob ng church, magulo yan. Kanya-kanya. So God decided to give these 10 commandments just to have His people orderliness. Alam niyo, pag walang guidelines dito, magulo tayo dito, kanya-kanya tayo. Pero biyaya ng Panginoon, merong tayong salita ng Diyos na sinusunod. Alam niyo kung walang salita ng Diyos, paano na lang tayo? Paano na lang ako? Paano na lang kayo? Anong gagawin natin sa ating buhay? Ganon ka-importante ang salita ng Diyos sa ating mga minamahal na bisita, ganon pong kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Hindi natin dapat i-neglect ang mga ganitong pagtitipon sapagkat dito po tayo makakarinig ng salita ng Diyos. Hindi natin maririnig sa kalsada unless na mag-street preaching ka. Pero kung yung literal na buhay natin sa labas, wala tayong maririnig na salita ng Diyos. Amen? Again, then in Exodus 20, the Lord gave Moses the 10 Commandments, a divine guideline for His people to follow.
Paano na lang kung walang batas? Where there is law, there are both permission and prohibition. Merong mga bagay na ipinagbabawal ang batas at meron ding bagay na pinapayagan ng batas. Tama? Things allowed and things forbidden. So, pag may batas, merong kaayusan. In the same way, in some areas of our lives, God's also say no. Alam niyo po, pag nakatanggap kayo ng no, galing sa Panginoon, huwag muna kayong ma-disappoint. No? Huwag muna kayong ma-disappoint. Hintayin niyo muna yung kasunod. Amen? When something is outside His perfect will, makakatanggap ka ng no dyan pag wala sa kanyang kalooban. His answer is always a firm no. And it is for our good. Tama? I hope you will agree with me. Again, when God's big no happens. This morning, bear with me how to adhere to what the Lord said in Exodus 23 from verse 1 to 9. Meron po tayong 3 main points this morning. And the Bible said, "Thou shalt not raise false report. Put not thine hand with the wicked, to be an unrighteous witness." Ang sabi rito, put not thine hand with the wicked. Take note of that. Point number 1, be not a complacent of wickedness. Be not a complacent of wickedness. When we say complacent, the word complacent means being inclined to please or to comply. Ito yung ibig sabihin ng complacent, nakikiayon ka, nakikisama ka, o anumang ginagawa ng kaibigan mo o kasambahay mo, inaayunan mo siya, whether it's good or bad. To be agreeable, obliging, or accommodating even at the cost of truth. Minsan wag mo lang ma-disappoint yung tao, sige na nga, payag na ako. Ayaw mong gumising ng maaga, sabi nga ng ating Sunday school teacher. O mamaya, pagkatapos ng devotion, saka ka umangon. And after noon, so on and so forth na, hindi ka na babangon. No? Pero ikaw nakasama sa bahay, nakikita mo na ayaw tumayo. Pag pinayagan mo yan, you are a complacent. You are a partaker ng kanyang katamaran. Kapatid, nakikisama ka. And that is wickedness sa mata ng Panginoon. Forsaking the assembly of God. Kapatid, unahin natin ang Panginoon pag-araw ng linggo. But God's word is clearly say, put not thine hand with the wicked. That is a big no from God. That is a big no from God. And what is a wicked way of a person? What is a wicked way of a person? Now, if a man doesn't adhere to God's will, hindi po yung pumatay ng tao, though yun ay kasalanan, yung magnakaw, kasalanan yan, God hated that. Di ko sinabing hindi. Pero yung hindi ka makinig sa kalooban ng Panginoon sa iyong buhay, that is wickedness. Alam mo yung tama pero hindi mo ginagawa, alam mo yung kalooban ng Panginoon sa araw na ito, pero hindi mo ginagawa, that is wickedness. If a man disobey God's commandments, ano yung commandment ng Panginoon sa ating buhay? To serve Him, praise Him, and what else? Bigyan siya ng kapurihan sa ating sarili. Amen? If a man disobey God's commandment, that is wickedness. If a man disregard God's in his life, pag hindi mo pinapansin ng Panginoon sa iyong buhay, alam mo may Diyos, pero dinidisregard mo lang, hindi mo binibigyan ng halaga, that is wickedness. And God hated that. Gusto mo bang kasuklaman ka ng Panginoon? Don't do this. This is a big no.
Don't allow big no happen to your life, kapatid. To put your hand with the wicked means to take apart. To stand with. Huwag nating panindigan ng mali. Or to support what is wrong. When we hold to something sinful because we want to keep it, that is disobedience. No. Alam niyo po, pag gusto, may paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Kasi minsan, ayaw natin eh. Pero kung titingnan naman natin, pwede naman natin gawin yung gusto ng Panginoon. Tayo lang yung may ayaw. So makaka-receive tayo ng big no. Put not is a big no, or God, of God, that you touch not even the things of the wicked. Right. Sabi dito sa ating binasa kanina. Put not thine hand with the wicked to be unrighteous witness. Huwag mong ilalagay yung kamay mo doon sa mga wicked people. Pag hinawakan natin ang isang bawal na bagay, hinawakan natin to dahil gusto natin. Pero kung ayaw nating hawakan ng isang bawal na bagay, pwede nating iwasan. Pwede nating wag gawin. Ang problema, ginugusto natin. Kaya natin nagagawa. Amen? Sometimes ang problema talaga ay tayo. Hindi ang batas. Ang batas ay nandyan para sundin. Pero kung ayaw mong sundin ang batas, malaya ka namang gawin. Pero don't expect God to bless you. Huwag mong hintayin na i-bless ka ng Panginoon. Huwag kang magtaka. Huwag tayong magtaka kung bakit hindi tayo pinagpapala ng Panginoon. Bakit ka mo? Kasi meron kang complacent sa wickedness. Nag-i-enjoy pa rin tayo dito sa kasamaan. Though maaaring hindi ito yung kasalanan na sinasabi mong hindi mo ginagawa. Pero kapatid, pag ayon ka sa masama, partaker ka na nito. Amen? Partaker ka na nito. Pag hinawakan natin to, means gusto din natin. In Hebrew, the word put carries the idea of taking a stand. Therefore, when we stand with wicked or defend wrongdoing, we are taking a stand against God's righteousness. Alam niyo po, pag nanindigan tayo sa maling ito, ang kinakalaban natin ay yung katwiran ng Panginoon. Huwag nating panindigan ng mali at bitawan natin ito. Anumang mali sa ating buhay, anumang mali sa paningin ng Panginoon, huwag nating ipagpatuloy at bagkos ito'y ating tigilan. Sapagkat kung hindi natin gagawin ang mga bagay na sa Panginoon ay no, makakatanggap tayo ng approval sa Panginoon at hindi no. Put not thine hand with the wicked to be an unrighteous witness again. Huwag nating ilagay yung ating kamay doon sa mga gumagawa ng kasamaan. Maybe those sin na hindi mo pa rin nabibitawan, hindi pa rin natin nabibitawan. Sa loob ng ating bahay, sa loob ng ating pamilya. Pag pinabayaan natin to, tayo ay partaker nito. Whether sa iyong asawa, sa iyong anak. Pag hinayaan mo yung gusto niya na wala sa kalooban ng Panginoon, kapatid, we are complacent of those wickedness. Right. Hindi natin masabi, minsan nahihiya tayo na wicked, we are wicked, but the truth, pag hindi natin ginawa ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay, we are doing wickedness without knowing it. Naandun na tayo. Kita na natin. Kita mo na yung ginagawa ng anak mo, ng anak natin, mali. Pero pinapayagan natin. We are a complacent of wickedness. Nakikiayon tayo. Tayo ay partaker. Ano yung mali sa loob ng ating mga tahanan, sa loob ng ating buhay, na hanggang ngayon pinapayagan pa rin natin? I hope this morning, maunawaan po natin, alam natin ang salita ng Panginoon, pero tayo ay nagwawalang bahala. Pag ipinagwalang bahala natin yung kalooban ng Panginoon,
in the end of the day, tayo rin po ang magsasuffer. Amen? We must never justify sin, even if the person involved is dear to us. Kapatid, pagkasalanan, huwag mong kusintihin. Kahit pa sino yan. Siya man yung pinakamamahal mong anak, pinakamamahal mong asawa. Sawayin mo yan. It is not right to side with anyone. Friend, kung friend mo yan, at nagkakasala yan, sawayin. Amen? Kung parte ng pamilya, sawayin. Regardless, kung tatay mo man yan o nanay, kahit na ikaw yung anak, tay, nay, mali yata yan. Pero huwag mong alisin yung paggalang. Huwag mong alisin yung respeto. May kalayaan kang magsabi bilang anak, sapagkat ikaw ay anak din ng Diyos. Alam mo ang tama at mali. Tinuruan tayo sa linaw at salita ng Biblia. Igalang mo ang iyong magulang. In fact, kasama siya sa 10 utos. Igalang mo ang iyong mga magulang at hahaba ang iyong buhay. Gusto mong humaba ang iyong buhay, mga young people? Kayo na naman. Lagi na lang young people. Honor thy father and thy mother. At hahaba ang iyong buhay. Amen? Pag hindi kayo nag-amen, hahabaan natin to. Hindi tayo makakain ng tanghalian. Mag-quarter to 1 na. Amen? So, kapatid, tandaan natin. Friend, family, or leader. Your leader. Pagbali ang leader. Bulungan mo na yan. Sir, hindi yata yan ang tama. Pero wag mong kang magkukulang pa rin ng respeto. Sabihan mo siya ng may paggalang. Sabihan mo siya ng malumanay. At wag sa harap ng karamihan. Amen? Kasi pagka yung sinabi mo, pag hiniya mo yan sa maraming tao, yung no niya ang matatanggap mo. Amen? If God's word is saying no, this is what we call being complacent toward wickedness. Amen? Pag nakatanggap ka ng no, ibig sabihin meron tayong ginagawang wala sa kalooban ng Diyos. In Proverbs 24, verse 28, be not a witness against thy neighbor without cause, and deceive not with thy lips. So brethren, let us not hold on to the things of people we know are wrong in God's sight. Huwag nating kapitan yung mga tao o yung mga kapatid, kakilala natin na gumagawa ng mali sa harapan ng Panginoon. There are times we cannot let go of something. Minsan, hirap na hirap tayong bumitaw. Mali na yung ginagawa, nandun pa rin tayo at sinasamahan pa rin natin. That's a big no. There are times we cannot let go of something or someone, even though we know it's leading us away from God's will. Nakita na natin na inilalayo na tayo sa kalooban ng Panginoon, pero bakit nag-i-stay ka pa rin? Bakit nag-i-stay pa rin tayo doon sa side niya? Kung ayaw niyang makinig, sinabihan mo na siya. Kapatid, di mo na problema yun. Pero huwag kang makiayon habang buhay. Kahit na sino pa yan. Huwag kang makiayon kung yung ginagawa niya ay hindi kalooban ng Panginoon. Sa pagsama-sama natin sa maling tao, diyan tayo mapapahamak. Imagine this, it is almost a year, hindi pa natin nadadala sa church yan. Matagal na natin kasama at kaibigan, pero hanggang ngayon, hindi pa natin nadadala sa church. Bakit? Wake up, boy. Wake up, boy. Baka siya na ang nakaka-impluwensya sa atin. Gising tayo. Baka siya na yung nakaka-impluwensya sa atin. Someday, mawala tayo sa church. Dahil tayo na yung nadala. Saka sasama-sama natin dyan, kahit alam nating mali. So be careful. Tayo ay binigyan ng sound mind ng Panginoon para i-discern yung tama at mali.
Pero kung bababad ka sa mali, malaki ang problema mo. Malaki ang problema natin. May problema tayo sa puso. No? You are disregarding the Lord in your life. Alam mong may Diyos ka, may Panginoon ka, bababad ka dyan. Sabi ng Bible sa 2 Timothy 1:7, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love." Anong sunod? And of sound mind. Kapatid, binigyan tayo ng isip, katalinuhan, karunungan. Kaya tayo nag-aral ng discipleship, nagbabasa ng Biblia, and eventually, estudyante na tayo ng Bible School. Para tayo'y maturuan, ipakita kung paano natin lalabanan yung mali. Kung paano natin iiwasan yung hindi tama. Wait a minute, brother and sister. Please make an analysis of that person. Sino ba yung sinasamahan mo? Analyze mong mabuti. Ano bang ginagawa niyan? Ano bang kilos niyan? Anong trabaho niyan? Paano siya magsalita? Baka hindi na yan blessing. Baka yan ay burden na. Akala mo blessing pa rin, pero kapit ka ng kapit, di mo na mamalayan. Nagkukumply ka na dun sa wickedness niya. That is a big no. Please think first before you comply. Isipin natin mabuti because God hath given us the sound mind. Binigyan tayo ng utak na pwede tayong mag-isip at i-analyze, kapatid, yung tama at mali. Yung tama at mali. Mayroon tayong utak. Meron tayong isip. Binigyan tayo ng utak sa ulo. Kaya yung puso nasa ilalim. Because heart is deceitful and desperately wicked. Pag sinunod mo ang puso, tingnan mo muna kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. Ay kung sabi ng puso, ay sana dalawa ang puso ko. Magmamahal ka ng iba, alam mo, mali yun. Susundin mo pa rin. O, inilagay yung utak sa ulo para siyang mangibabaw, hindi ang puso. Kasi sobrang wicked ng ating puso, mga kapatid, mga mahal nating bisita. Kasi nasa puso ko yan eh. Siya yung tinuytibok ng aking puso. Kahit mali, tutuloy natin. Kahit mali, siya pa rin. Kahit mali, diretso pa rin tayo. That is wickedness. You are complying to your heart. That is desperately wicked. Desperado yung puso natin sa kasamaan. Ang itinuturo nito lagi ay gumawa ng kasalanan. Pero biyaya ng Diyos, may salita. May salita ang Diyos na nag-guide sa atin. The divine guideline that God has given to the Israelite. Pero yun din in our time. Anong guideline ang susundin natin? It is the same guideline. Hindi guideline ng iba. Amen? But God's warning is a crystal clear. Malinaw pa po sa kristal ang babala ng Diyos. Thou shall not. Ibig sabihin niyan, don't do that. Pag sinabi niyang, thou shall not, don't do that. Huwag mong gawin. When God say, thou shall not, it simply means don't do it. That is God big no. Meant for our protection, not our punishment. Pag minsan nakarating ka ng no sa Panginoon, o minsan not yet, di pa yan oras, huwag kang ma-disappoint. Hintayin natin yung tamang panahon. Dahil yan ay protection ng Panginoon sa atin. Hindi yan parusa. Kasi gusto kanyang alisin doon sa isang bagay na nagbababad ka, na hindi naman niya kalooban. Alam mo yung pag hindi mo paggalang sa Panginoon, yung hindi mo pagbibigay ng buhay,
Yung hindi mo paglilingkod sa Panginoon, meron kang lakas buhay na ipinagkaloob sa iyo. Alam mo bang hindi mo nalulugod ng Panginoon dyan? Sayang naman yung sinabi ng Panginoon sa atin. Sayang yung batas na iniukit pa niya sa bato. No? Sana yung mga salitang ito ng Diyos, iukit natin sa ating puso. Be not a complacent of wickedness. Itatak natin sa puso, sa isipan natin, sundin natin yung divine law. Pag binasa natin yung Exodus 20, huwag ka nang lumayo. Though, sabi ng Biblia, pag nagkamali ka sa isang yan, natasgas mo ng lahat. But I believe with all my heart, kung gagawin mo ito, kung gagawin ito ng isang tao, I believe kakayanin naman, biyaya ng Panginoon. Sabihin ka na sobrang banal. Yun ang kalooban ng Panginoon eh. Pero sa pagmamahal ni Kristo sa atin, ibinigay niya yung kanyang buhay, ginawa na lang dalawa. Thou shalt love the Lord thy God with all thy mind, with all thy heart, with all thy strength. Anong kasunod nun? Thou shalt love thy neighbor as yourself. Dalawa na lang doon sa 10. Tanong ko sa inyo, mahirap bang gawin? Mahalin yung ang Diyos, unang-una. Alam ko, minsan ang tao hindi kaibig-ibig. Pero ang sabi ng Diyos, thou shalt love thy neighbor. If you don't love your neighbor, that is wickedness. Pag minahal mo lang yung sarili mo, that is wickedness. Sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa na parang sa iyong sarili. Kung paano mo inamahal ang sarili mo, ganun mo din ituring. Paano mo, ang gusto mo sa iyong sarili, laging best. Mahirap siguro talaga gawin dahil bilang tao, lahat tayo ay makasarili. Because for all have sinned and come short to the glory of God. Nangingibabaw sa atin yung ating sinful nature. Pero alam mo, kung susundin mo yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay, hindi ka naman mahihirapan. In fact, ikaw pa yung magbe-benefit. Wala kang kaaway. Malulugod mo yung Diyos. Mapiplease mo yung Panginoon dahil sabi ng Bible, thou shalt love the Lord thy God. At huwag kang gagawa ng kahit anong imahe. Nakatulad ng nasa langit at nasa lupa. Basahin natin yung verse 20. Tingnan nyo to. Wala na to sa outline, pero the Holy Spirit led me this. Sabi ng Biblia, and God spake all words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Sabi ng verse 3, thou shalt have no other gods before me. Notice the gods here. It's small g. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos. And God is a spirit. And we must worship Him in spirit and in truth. Wala pong larawan ang Diyos. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness above of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow thou thyself to them, nor serve them. Huwag daw tayong luluhod sa ribulto. Malinaw na sinabi ng Panginoon to dito. It is Bible. It's not my opinion, folks. It is the Word of God, which is merong mensaheng crystal clear. Malinaw pa sa kristal kung ano yung mensahe ng Panginoon dito. Thou shalt not bow thou thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, I am a jealous God. Mapanibughuin po ang ating Diyos. Mag-ingat tayo. Amen. When God say, thou shalt not, it simply means don't do it. Reflection, pag-isipan natin.
Do we sometimes defend sin just because it benefits us? Minsan, tradisyon nakagisnan. No, gina-justify natin to kasi ito na yung nakagisnan natin. Pero nagkakaroon ba tayo ng benepisyo dito? In fact, tinatawag natin yung puot ng Panginoon dito. Do we cover up wrongdoing for our own comfort or position? Do we make false story to appear right before others? Amen? Minsan ginajustify natin yung kasalanan. Huwag lang tayong masita. Dahil nagiging complacent tayo. Minsan hindi natin alam na tayo pala ay umaayon na doon sa kasamaan. Hindi pa natin napapansin na yung ginagawa natin. No? Nakita natin sila. They are bowing down doon sa imahe. So nakikigaya tayo. Pero hindi mo alam na dadamay ka sa puot ng Panginoon. At one day, aanihin natin yan. Amen? Sabi ng Bible, Exodus 23, neither thou shalt countenance a poor man in his cause. Thou shalt not rest the judgment of thy poor in his cause. In Proverbs 6:19, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Kapatid, God includes this commandment in the law because He hates wickedness. Kaya meron pong batas na Ten Commandments. Isinama niya lahat ng ito. Pinaiksi na nga niya para hindi mahirapan yung tao. Ginawa niya lang dalawa. So God included these commands in the law because He hates wickedness. The law was given not to burden man, but for his welfare and protection. So pag minsan, pinagbabawalan tayo, huwag tayong rebelde. Huwag tayong, isipin muna natin, bakit ba ako sinasabihan ng no? Ano ba yung dapat kong gawin? Bakit ba lagi na lang no? Kasi laging mali yung ginagawa natin Pero try to do the right thing sa harap ng Panginoon. Ang maririnig mo'y well done, thou good and faithful servant. Subukan mo yon, na gawin yung tama sa harap ng Panginoon. No? If all people obey God's law, there would be no confusion, no division, and no injustice. Kung sumusunod lang tayo sa gusto ng Panginoon, wala tayong kaguluhan sa isip natin. Hindi tayo litong-lito. No division, no injustice. If only a man did not make a graven image, there is no confusion. Kaya nalilito po yung tao kung sino sasambahin niya. Kasi yung tao, gumawa ng ibang Diyos maliban doon sa tunay na Diyos. So anong naging resulta nito? Confusion tao. Ano ba sasabihin ko? Yung nakikita ko o yung hindi ko nakikita? Pero malinaw ang Panginoon, ang Biblia sinabing, God is a spirit. And he that worship God must worship Him in spirit and truth. Sa espiritu at katotohanan, hindi sa larawan. Walang sinabi. Nasambahin mo siya sa larawan. No? If only a man will love only his wife, amen? Before God, there is no division of family. Amen? Kung ang asawang babae at asawang lalaki magiging faithful sa kanyang asawa, walang hiwalayan. There is no division. Walang kawaawang anak. Walang magulong pamilya. Walang broken family. Walang divided na puso. There is no broken-hearted people. If only a man will love his neighbor as himself, there is no injustice.
Kung mamahalin natin ang ating kapwa, magiging pantay-pantay tayo sa harap ng Panginoon. Walang maliit, walang malaki. Kasi minsan, nagkakaroon ng injustice because ginajustify mo na agad yung kapatid mo o yung tao sa paligid mo. Hinuhusgahan mo na agad siya according to your point of view. Pero di ba ang coins ay dalawa ang muka. Sana tingnan mo rin yung kabilang side. Huwag lang ikaw magdesisyon. Huwag ka lang mag-conclude doon sa isang party lang na nakikita natin. Bigyan mo rin ng panahon tingnan yung kabila. Bigyan mo rin ng panahon yon. Amen? Sabi ng Bible in Timothy 1:8-10, but we know that the law is good if a man use it lawfully. Amen? Maganda ang may batas kung susundin ng naaayon sa batas. Ay pula na nga, tawid ka pa. O di bonggo ka. Tapos maghahangad ka doon sa nakabangga sa iyo ng insurance, bayaran mo ako. Dahil bilangga mo ako eh. O, darating yung investigasyon. Eh tumawid ka rin ng pula yan ah. O, anong masusunod? Yung batas pa rin. O, makakakuha ka pa rin naman, pero konti lang. Kasi ang Panginoon ay gracious. O, hindi ka totally deprived sa pagpapala. Pero binibigyan ka niya ng lesson. Amen. Amen, Sister Mercy? Amen. Na-aksidente po siya. Kwento lang, testimony na lang naman to. Amen. Wala sa pedestrian line. Nabangga. Pagpapalo na pala yun ng Panginoon. Ayaw pa kasing bumalik nun eh. Hindi siya nabayaran ng tama. Kasi wala sa pedestrian. So, ganun yun, kapatid. Gracious pa rin yung Panginoon. Kaya nga, thou shall. Mangyaring gawin mo to. Hindi ka pa rin diniprive ng Panginoon sa iyong karapatan. Alam mo lang, walang pedestrian doon. Tatawid ka pa rin. Sinunod mo yung sarili mo, hindi yung batas. Anong nangyari? Nung nabangga, konti lang nakuha. Minsan, wala pang nakukuha eh. Amen? So, use it lawfully. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient. Imagine kung masunurin lang lahat ng Israelite noon, walang 10 Commandments. Hindi na ilalagay ng Panginoon yun. Kasi nga, disobedient sila sa Panginoon eh. Hindi nila ginagawa yung kalooban. So, ang ginawa ng Panginoon, para magkaroon ng pagsunod, naglagay ng guidelines. Pero suwail pa rin. Suwail pa rin. No? Doon na dumating yung grace ng Panginoon. Here comes the Lord Jesus Christ. He died for all. Not for some, pero para sa lahat ng makasalanan. Like you and me. We are saved by grace alone. Amen? The law of God exposes sin. Lalabas dito yung kasalanan. It shows us what is wrong so we may choose what is right. Kasi pag meron ng guideline, alam mo na bawal yan eh. Alam mo na mali yan. So, nasa sayo kung gagawin mo, hindi. Even today, as a New Testament believer, we are called to live under the same holy standard. Walang pagbabago. Yun pa rin ang gusto ng Panginoon. Sundin pa rin natin yung kanyang kalooban. Pero so gracious ng Panginoon. Yung 10, ginawang 2. Hirap nga yung tao eh. Hirap yung taong gawin yung 10 utos. Isa pa lang nagawa mo, magkakasala ka na uli. Kasi we are born as a sinner. Yun po yung ating naturalesa. Sabi ng Batanggenyo. Tama ano po? Naturalesa. Okay? Sa Matthew 5:17, think not that I am come to destroy the law
or the prophets. Hindi naman dinestroy ni Jesus Christ yung batas eh. Pero pinulpil niya. I am not come to destroy but to fulfill. Siya yung nagsakripisyo para sa atin na dapat tayo yung pinako sa cross pero ginampanan niya kasi yun yung kanyang purpose, to seek and to save, which was lost. Amen? And praise God, narito po tayong lahat, magkakasama tayo ngayon. We once lost. Tayong lahat ay lost dati. Pero buti na lang mayroong lost and found. God found you. Hindi ikaw ang nakakita sa Panginoon. God found you. Kayo po ay natagpuan ng Panginoon. Hindi kayo naghanap sa Panginoon. Pero may ginamit yung Panginoon para kayo ay makarating at makapakinig ng salita niya. So think not that I am come to destroy the law. That's what the Lord Jesus Christ said. Or the prophets. Wala siyang gustong sirain. Pero gusto niyang i-fulfill yung lahat ng hindi natin kayang gawin. Hindi natin kayang magpapako sa cross. Sinong may kaya? Pag nakita mo na yung cross, tatakbo ka na. Alam mo, masakit. But the Lord Jesus Christ did it. For us. No? Sabi ng Romans 5:8, but God commended His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen? Christ died for us. Amen. Let's summarize this point. Point number 1, do not be complacent of wickedness. Do not depend, tolerate, or justify sin for the sake of pleasing others. When God says no, it is a warning, born of love. No. Warning yan na may pagmamahal to keep us from falling into distraction. Pag naka-receive ka ng no, take it as a blessing. Don't do that. It is not good for you. Anong sabi dito? Balikan natin. Sabi ng verse 20, thou shall not kill. Thou shall not commit adultery. Thou shall not steal. Thou shall not bear false witness against thy neighbor. Thou shall not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Ang bilin sa atin, huwag natin gawin yung mga bagay na to. Pero hindi ka ginawang robot ng Panginoon. Meron kang kalayaan na suwayin ng Panginoon. Pero ikaw ang sasuffer ng consequences. Kung gagawin mo to, mamili ka. Yung no ng Panginoon, that it will gives you warning, born of love, that it will keep you from falling to distraction. It is your choice. Amen? No. Ano sabi? Be not complacent of wickedness. No? How to adhere to what the Lord said in Exodus 23 from verse 1 to 9. Number 1, be not a complacent of wickedness. Number 2, be not a companion of wrongdoers. Be not a companion of wrongdoers. Siyempre, pare-parehang lahat yan. C at W. So, hulaan nyo na yung third point. Mag-isip na kayo. Laruin nyo na yung isip nyo. Ano kaya yung isang C? Susunod. Ano yung W? Oh. Hindi yung cow eat grass, ha? Amen. Sabi ng Bible, sa verse 2, thou shalt not follow the multitude to do evil. Huwag ka raw susunod sa karamihan na gumagawa ng kasamaan. Neither shall thou speak in a cause to decline after many to wrest judgment. Amen. Narito pa rin, thou shall not follow. May bawal pa rin. Pero nadun pa rin yung grace.
Meron ka pa rin kalayaan. Hindi pa rin sinabing, period, do not do that, period. Hindi sinabi, thou shall not. Mangyari na gawin mo ito, na huwag mong gawin ito. Mangyari na huwag mong gawin ang bagay na ito. Ibig sabihin, meron pa rin kalayaan. Meron pa rin karapatan. No? The Israelites were still young nation that time, newly delivered from Egypt and on their way to the promised land. Diba? Nandun sila, on their way. After nilang makalabas ng Egypt, they are on their way sa promised land. They followed Moses, God's chosen man. Yet they often murmured and rebelled whenever trials came. Problem. Talaga namang totoo na nagkakaroon ng alam mo yung pagsubok, mga problema, hindi mawala sa taong magreklamo. Lagi na lang, bakit kaya? Bakit ba? Ba't ganun? Ano ba naman yan? Hindi maalis sa atin yun. Pambihira ang buhay. No? Ang ganda ng buhay, sasabihin mo pambihira. Oh. Ang sarap mabuhay, sasabihin mo pambihira. Wala tayong sakit. Oh. Malusog tayo by God's grace. Pambihira. Napapambihira tuloy ako. Pambihira kayo. Ayaw nyo mag-amen, hahabaan ko ito. Anong oras na? 2:30. Okay. Okay lang sa inyo, 2:30? Okay. Amen? Ayaw. Yeah. The Israelites were still a young nation, newly delivered from Egypt, and on their way to the promised land. They followed Moses, God's chosen man, yet they often murmur and rebel whatever trials come. Their impatience and discontentment reveal their sinful nature. Pag hindi na tayo nakukontento, lumalabas na yung ating OSN, Old Sinful Nature. Kahit nasabihin mong, ay, save na yan. Di ka sure. Kahit save na yan, di ka sure. No? Nagmumurmur pa rin yan. Just like them, we sometimes follow the crowd instead of following God. Mas sinusunod, nakita nila rito, nagmurmur yung iba. Ay, pati yung iba, nakimurmur na din. Parang sa church. Pag nagtapon ng basura yung isa sa mali, doon na lahat magtatapon. Oh. Tama, mali. Amen? So, just like them, we sometimes follow the crowd instead of following God. Sabi sa Genesis 6:12, and God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. For all flesh had corrupted his way upon the earth. Amen? From the beginning, corruption came when people followed their own sinful desire instead of obeying God's word. Bakit may corruption sa Pilipinas? Kasi yung sinful desire ng tao, yung covetousness, mayaman na, gusto pa ng more. So, nagkaroon ng flood control issue. Oh, pero wala na, nakurap na eh. Kahit anong justify nila, nakuha na yung pera. Wala nang magagawa. So, it's our nature talaga, ang pagiging corrupt. Nature talaga sa tao. Pero biyaya ng Panginoon, no? Sabi ng Panginoon, He is faithful and just to forgive us. Matapat ang Panginoon kung hihingi tayo ng tawad. No? Pero kung hindi tayo hihingi ng tawad sa Panginoon, matapat din siyang parusahan tayo. Matapat din siyang hindi tayo pagpalain. So, bakit? Analyze yourself. Analyze yourself. Bakit kaya ganito ang buhay ko ngayon? Bakit ko pinagdadaanan to? Paano mo ba inonor ang Panginoon? Remember, what you sow is what you reap. Kung paano mo ino-honor yung Panginoon, yun din ang babalik sa'yo. Kung dinidisregard mo siya,
di-disregard ka rin ng Panginoon. Amen? So, analyze yung sitwasyon mo sa buhay. Yung ating sinful desire, instead of obeying God, nagdadala sa atin sa hindi maayos na kalagayan ng ating buhay. Nagdadala sa atin sa mga suliranin na minsan doon mo nare-receive yung no ng Panginoon. And that's no happens to your life. Nangyayari talaga because you are disobeying God's word. Oh. Hindi mo sinusunod yung Panginoon. When the multitude chooses evil, it may seem easier to go along with them. But God say, thou shalt not follow a multitude to do evil. Parang, why it seems so easy the life outside the church? Parang, pag wala tayo sa church, pag hindi tayo member ng church, pag tayo ay lumabas sa church, pag hindi ka parte ng church, parang nakikita mo sa labas, bakit kaya sila pa yung pinagpapala ng Panginoon? Bakit parang sila? Bakit ako naman na naglilingkod sa Diyos? Ako pa yung parang kapos. No? But look at this. The devil's way is to bless you according to the fleshly lust. Ano ba yung sinusunod mo sa iyong buhay? Sarili mo ba o yung Diyos? Sarili mo ba o yung Diyos? Minsan nagtataka tayo, hirap na hirap tayo. Pero tanongin mo sana yung sarili mo, sino ba sinusunod mo? Yung diablo o yung Panginoon? Sabi sa Ephesians 2, verse 2 and 3, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Sino yun? It is the devil, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Sabihin mo nga sa sarili mo ng malakas, kung kaya mo ha, I am obeying God. Bakit mahina? Sabihin niyo yung malakas, I am obeying God. Sige nga. Walang latoy. Kita? Sa sarili niyo nahiya kayo? Sarili natin nahiya tayo eh. Because we are a children of disobedience. That is the reality. Among whom also we all had our conversation. This is a manner of life. Ugali ito. In time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. What is the difference of God's way, brethren, sa devil's way? Ano yung pagkakaiba ng way ng Panginoon? God's way is to bless you with wisdom and knowledge. Diba? Hindi kanya sinabing, I will bless you with gold, Frankenstein and silver. I will bless you with Ferrari. I will bless you with material things. Pero ang sabi dito, with wisdom and knowledge. Sabi sa Isaiah 33, verse 5 and 6, the Lord is exalted. Itinataas mo ba ang Diyos sa iyong buhay? Are you exalting the Lord? O sino yung itinataas mo? Ikaw yung makakasagot dyan. For he dwelleth on high. He hath filled Zion with judgment and righteousness. And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times, and strength of salvation. Sino yung source ng strength of salvation? Ang Panginoon. The fear of the Lord is His treasures. Alam mo yung takot pa lang natin sa Panginoon? Pagpapalain ka na niya eh. Nandun na yung treasure natin. Yung kayamanan natin. Takot pa lang yun, ha? Pag natakot ka, ano sabi sa Bible? For the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
Tuturuan ka niyang magnegosyo nang hindi nandadaya. Kikita ka ng maayos. Magbabayad ka ng tamang tax. Wisdom yan. Pagpapalain ka ng Panginoon pag ginagawa mo yung tama. Pero try to be a complacent of wickedness and try to compromise doon sa mga wrongdoers. Anong mangyayari sa'yo? Mahirapan tayo, kapatid. Huwag tayong magtaka, minsan nahihirapan tayo. Because we are a companion of wrongdoers. Ginagaya natin yung iba. So yun yung way ng Panginoon para tayo pagpalain. Hindi ka pagpapalain ng silver and gold, pero yung takot sa Panginoon, yung wisdom at knowledge na yan, yan yung mga regalo, yan yung mga treasure na dapat mong ipag-pray. Yan yung mga kayamanan na dapat nasa puso natin. Sabi ng Bible, where is your heart, there is your treasures also. Nasaan yung puso mo? Kung nasa puso mo ang Diyos, nandun yung kayamanan mo. Pero kung nasa puso mo ay nasa material things, ang nasa isip mo, nandun yung puso mo. Hindi mo, i-disregard mo yung Panginoon. God's way is not unrighteous to forget your labor of love. Sinong may mga ginawa na dito sa Panginoon? By God's grace, lahat naman tayo naglingkod. Pero ikaw ang makakasagot niya kung sunog yan o hindi. Right. Well said. How you murmur? Or where is your joy? Or how joyfully you are when doing that? Are we still joyfully serving the Lord? Yes or no? Yes. Hindi ko na ulitin yung kanta. Kinanta na ni preacher sa'yo eh. Isa lang ang singer dito. Amen? So sabi ng Bible, but beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak. Verse 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. Amen? Paano natin pinaglingkuran yung Panginoon? Paano natin ginawa yung ating pagsiserve sa Kanya? Nalaman natin how the devil can bless us also. Pero iba yung pagpapala ng Panginoon. Hindi kanya pagpapalain materially. So that nandun yung, huwag ka na magtaka kung bakit minsan kapos ka. Pero bibigyan kanya ng wisdom and knowledge para makasurvive. Hindi kanya bibigyan ng sobra. Kasi pag sumobra na, ay baka yun na yung magdala sa'yo, palayo sa Panginoon. Oh. Kaya sapat lang. So pag nakabayad ka ng bill, on time, blessing yan. Oh. Pag nakapag-tithes ka ng tama, blessing yan. Oh. Pag naibigay mo yung mission mo, blessing yan. Oh. Yung offering mo, on time, blessing yan. Amen? So, doon, makikita mo lang doon eh, kung paano ka pinagpapala ng Panginoon. Sabi, naibigay ko ng lahat, pero walang natira. Nasaan yung joy nung nagbibigay ka? Hindi ba sapat yung joy? Hindi ba yung sapat yung joy? Tingnan mo yung rep mo, kung may laman pa. Tingnan mo yung bigasan mo, kung may laman pa. It's not about money. Yung matitira. Pero tingnan mo yung pamilya mo. Maayos, walang sakit. Diba? Hindi siya monetary blessing. Pag, alam mo yung, meron kang ginusto, halimbawa, hindi naman yung fleshly lust, ha? Nandun pa rin yung godly desire. Pero hindi mo napapansin, pag nag-desire ka, gusto kong makabili ng violin para sa ministry, nabibili mo, di ba? Kasi nag-desire ka para gamitin sa Panginoon.
Pero mag-desire ka na gagamitin mo yung sasakyan sa pambababae, baka ibigay sa'yo yan, pero baka mabangga ka. Pasasakamin ka lang sa una. Come on, sakay ka rito. Brum brum. Brum brum bug. Ayun na, tapos na. Amen? Sinesenyas na tayo. Amen. Kaya mag-amen kayo. Tapusin ko na to. So, following the majority doesn't always mean following what is right. Sometimes the crowd is wrong. We must not join those who murmur, gossip, rebel, or cause division. Murmuring is contagious. When one complains, many soon follow. One said, ako na nahirapan ang upang napagalitan. Come on. Amen? The other said, oo nga. And oo nga. One after another na yun. Sunod-sunod na. Oh. Don't be a company of wrongdoer. Mali yun. Pag narinig mo nang ako nang nahirapan na pagalitan, belat niya. Joke lang. Brad, hindi gano'n. Pag-pray mo yan. And the next time, gawin mo na ng maayos. No? Exodus 1-4, 16, sabi ng Bible. And the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness. Instead of trusting God, the people complained. Yet, despite their unfaithfulness, God still showed His grace by sending manna from heaven. Hindi naman sila ginutom pero sapat lang, di ba? Right. Sapat lang yung manna na for that day, kailangan, yun lang kukunin mo. Pero sapat di ka ginutom. This teaches us the following God's will, to follow the God's will is always a choice. You can either walk with the faithful or follow the murmurers. Alin ang susundin mo doon? But never both. Hindi mo kayang pagsabayin yan. We must carefully discern what and whom we follow. Not everything popular is pleasing to God. No? Sino yung nasa domo? Si yung artista? Si Constantine ba yan? Ayun. Alam mo ha? Baka mamaya mawala ka. Alam namin kung nasan ka. Oo. Sabi dito, not everything popular is pleasing to God. So kayo na mag-isip. When we choose to follow the crowd instead of Christ, we compromise our conviction. Now, in Proverbs 1 to 10-11, my son, if sinners entice thee, consent thou not. Pag yung may kalokohan ay inaaya ka, huwag mong payagan. Amen. If they say, come with us, let us lay wait for blood. Imagine, isipin mo, may na nagsakripisyo sa'yo. Babalikan mo pa yon dati. Yung dugo ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Right. Oh. Ang lakas naman ng loob natin, sumama uli doon at balikan. No, let us lurk privily for the innocent without cause. Do not compromise just to appear agreeable or to avoid being judged by others. When we do so, we silently join hands with wrongdoers. Amen? Sabi ng Bible, balikan natin yung ating text sa verse 6 and 7, thou shalt not rest the judgment of thy poor in his cause. Keep thee far from false matter. Kabilin-bilinan. Lumayo ka dito sa mga huwad na ito, na mga bagay na ito. Minsan nagpapakita sa atin, akala mo totoo siya. Entice not with the sinner. Siyempre, dideceive ka Sama ka sa akin. Okay dun. O baka maka-autograph ka pa. Pero yung autograph ng Panginoon ang iyong i-desire. Huwag yung autograph ng artista. And the innocent and righteous lay thou not, for I will not justify the wicked. To be a companion of wrongdoers is to walk in the path that leads to destruction. Even everyone around us chooses what is wrong. Stand firm on what is right before God. Amen. Don't follow the multitude. Follow the Master.
follow the Master. Amen? How to adhere to what the Lord said in Exodus 23 from verse 1 to 9. Be not a complacent of wickedness. Be not a companion of wrongdoers. Be not a coercion of wanderers. Yun na. Yung C&W na sinasabi ko sa inyo kanina. A coercion of wanderers. Sabi ng Bible sa verse 9, also thou shalt not oppress a stranger, for ye know the heart of a stranger, seeing ye were strangers in the land of Egypt. Sino hindi strangers dito? Lahat tayo strangers. The word wanderers refers to someone who is still learning, confused or lost, a person trying to find his way. Coercion, on the other hand, means using force or pressure to make someone comply. Alam mo yon? Pinipilit mo para sumunod sa'yo. Anong sabi ng Bible dito? Thou shalt not oppress the stranger. Huwag mong persahin. For ye know the heart of a stranger, seeing ye were strangers in the land of Egypt. Dati rin naman tayo eh. No? Dati rin tayo. Naging strangers din tayo. At in fact, lahat tayo strangers pa rin. In this passage, God reminds Israel to not oppress or take advantage of a stranger. They were once strangers in Egypt, and they knew what it felt like to be lost, helpless, and misunderstood. Alam natin yun. Alam nila yun. Naintindihan nila. So the Lord commands His people to show kindness, patience, and understanding to others who are still finding their way. Kapatid, sa loob ng church, pag meron tayong kapatid na medyo hindi makaintindi, huwag tayong mairita. Right. Hindi naman lahat tayo ganun ka-sharp. Isa na ako doon. Ang hirap kong umintindi, laging loading. Laging ikot, ang tagal bago ma-pick up. Pero biyaya ng Panginoon. Amen. Praise God. After 1 year, naintindihan ko na. Truth. Every one of us inside the room is a stranger, and once upon a time, we are lost, helpless, and misunderstood. Praise God, He found us in our hopeless condition. Praise God. Amen. Praise God. Natagpuan niya tayo dun sa ating, alam mo yung down moment. At nasaan tayo ngayon? Though may struggle, pero nandito tayo naglilingkod. Praise God. Amen. Preach. Masaya kahit gutom. Preach. Preach. Amen? Amen. Kunti na lang. Bear with me. Amen? Just as Israel once wandered, we too were once strangers before God, lost in sin until His mercy found us. Now that we belong to Him, we must not look down on those who are still struggling and learning in their faith. May mga baguhan tayo dito na mananampalataya. Please, huwag nyo silang titisudin. Please, akayin natin sila. Please, tulungan natin sila. Amen? Sometimes believers who are slower to grow or understand are treated as inferior. Nakakalungkot, but God say, thou shalt not oppress a stranger. Right. Amen. Praise God. Brethren who takes time to pick up, sabi ko nga kanina, or to understand, nauna na ito, on the spot. Isa na nga ako doon. Be patient. Tanungin kita, pag ba may sinabi dito sa unahan, napipick up mo agad? Praise on. Naiintindihan mo agad? Di ba hindi? Ako rin. Lahat tayo. Because limited tayo eh. Limitado ang isip natin. So be patient. Pagpasensyahan natin. Pag hindi makaintindi, paulit-ulit na nagtatanong sa'yo, kahit makulit, pagpasensyahan natin.
pagtiyagaan natin sagutin. Pag hindi mo alam ang sagot, search and return. Research and return. Bible school student lang ang nakaka-relate doon. Research and return. Oh. Research mo yung sagot, tapos saka mo siya balikan. Amen. Illustration. Sabi nga ng Bible, but many that are first shall be last, and the last shall be first. Baka magulat ka na lang. Naunahan ka na niyan. Oh, sa katatanong niyan, mas marami na palang alam sa'yo. Oh, huwag kang kakasiguro. Baka pag tinanong ka sa harap niya, hindi ka makasagot, siya alam ang sagot. Oh. So, be patient. Be patient. No? Think of your first day in foreign country, like arriving in Italy for the first time. No? You didn't know the language, the roads, or the culture. Di mo naman kilala ang Italia eh. Narinig mo lang, land of milk and honey, nung nasa Pilipinas ka pa. Dahil yung mga narito, grabe magpatayo ng bahay. Kahit ako, grabe. Grabe ang biyanan ko. Sabi ko, ang laki ng bahay, ako wala. So ano nangyari? Nagpunta rin ako ng Italy. Sumunod ako. So yung first time natin, hindi natin alam. You didn't know the language. Dati, ganun ka pa lang eh. Mostra-mostra pa lang alam natin eh. Pero ngayon, pambira, grabe ka makasagot sa amo. Signora! Allora! Ginaganon mo pa. Noong kusi. Tameme naman yung sinyora. Di ba ganon? Nung hindi pa natin alam, si. Sabi nung bayaw ko, sabi, unati mo. Namamalan siya. Unat na po. unat na po yung pinaplansya. Pero, bakit ganon? Kasi hindi natin naiintindihan. Unati mo. Sakala niya, Tagalog, pero Italiano. Sandali. Let us be honest. In your first day in Italy, we don't know anything about in Italian. In your first day in Italy, we don't know about Italy. In your first day in Italy, we don't know about Milan. Wala naman tayo talagang alam eh. Same thing. Sa ating pananampalataya, pag tayo'y bago pa lang, wala tayong alam. Baka nga, yung John 3:16, yun pa lang ang alam ng baguhan eh. Ikaw, alam mo na lahat. Pati yung thou shall not commit adultery, alam mo na rin eh. Thou shall not kill. Thou shall not covet. Pero sila, mababaw pa lang eh. So it took someone to show you all about. May nagturo sa iyo. It took someone to guide you, to show you the way. Now that you know more, it is easy to feel confident. Tama? But remember, no matter how long you've been here, you are still a stranger and pilgrim in this world. Tandaan po natin, kahit anong tagal na natin dito, estranghero pa rin tayo. Nowadays, that people who spent years in Italy, their feelings are more Italianissimi. Mas Italiano pa sila sa Italiano. Kung magkape, may mga pa-ginseng pa. May mga palunggo-lunggo pa. Normali nga dyan. Per favore, normale. Grazie. Buona giornata. Tieni il resto. 10 cent lang naman. Sa sukli. Nung una, silang nang si. Now, being a stranger is in need to wander just to familiarize with the place. Tama. Example, kahit yung mga driver pagbago lang sa daan, talagang magwawander yan. Namumultahan yan. No? As a driver, first, I am afraid to be lost in the way. Takot ako nun. But perhaps to be discouraged, I look it as another opportunity. Bakit kamo? For me to proceed to that road. Bakit? Gusto kong ituloy. Gusto kong saan lalabas. Gusto kong malaman. Kasi pag dumaan uli ako doon, alam ko na. Alam ko na. Hindi na maliligaw. Excited where it will bring me as long as I have a tank
full of gas. Kailangan full tank. Brother Art, huwag kang matakot maligaw. Kailangan laging full tank. 1,000 kilometers ang kayang takbuhin ng jogger. Amen. Kaya yan. So, truth, don't be afraid to get lost in some way on your life. As long you have the Word of God, because it will put you back on the right path. Well said. Amen. Pag puno ka ng salita ng Diyos, It's on. magkamali ka man, mapasama ka man, maging complacent ka man, maging mapasama ka man sa wrongdoer, maging coercion ka man nung wanderer, makakabalik ka. Praise God. Dahil puno ka ng salita ng Diyos. Amen? So, ganun po sa ating mga bisita, kahalaga ang salita ng Diyos. Sa ating mga bisita online. Amen? Sabi ng 1 Peter 2:10, which in time past we are not a people, but are now the people of God. Praise God. Dearly beloved, I beseech you as stranger and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Kapatid, kung gagawin lang natin to, God will please. God will please. Mapiplease po natin yung Panginoon. And hindi tayo makaka-receive ng no sa Panginoon. Thumbs up. Well done, my good and faithful servant. Amen. Amen. Don't push or pressure those who are still finding their way to maturity in faith. Lead them in gentleness and in truth. The authority God gave us is not for distraction. Right. Minsan, pag sinaway kayo ni Pastor, sama ng loob nyo natin. Aminin. Preach. Kahit ako. Pero dahil may salita ng Diyos, nakakabalik ako. Praise God. Naibabalik ko yung, this is a man of God. I have to respect him. And this is for my good. No, sana ganun ang isipin natin. Amen. Huwag tayong magalit doon sa man of God na tayo ay itinatama. Kasi yung no niya, it is equivalent sa no ng Panginoon. Sa mga young people, laging no, don't do that. Pasensya kayo. Kayo ang young people Kayo ang dapat itama. Kasi kayo ang mabilis ma-deceive. It's on. Kayo yung mabilis malinlang. Ayun matanda nga, nalilinlang pa yung pa kayang bata. Amen? So, ito yon. But for edification. Sabi? The authority God gives us is not for distraction, but for edification. 2 Corinthians 10:8, the Lord had given us authority for edification and not for your distraction. Proverbs 15:1, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Huwag tayo makipagtalo. Huwag tayo sinasaway. Right. Huwag na tayo mga tuwiran. True. Hahaba pa Sorry po, pastor. Right. Sorry, leader. Magpakumbaba na agad tayo. Amen? Magpakumbaba na agad tayo. Even when you must correct someone, speak softly and with grace. Remember, a wanderer is often like a child. Minsan parang bata yung mga kapatiran natin. Still learning to walk. Gusto nilang matuto. Pero pag sasawatain mo na agad yan, ang tawag doon, sisingalin mo na agad, makukulitan ka na agad, hindi lalago, mawawala yan. Aalis yan. So meron tayo mga kapatid dito, mga newly baptized. Speak softly. Speak kindly. Love them. No? Amen? But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, and were better for him that a millstone were hung about his neck. Huwag mo nang hintayin, bitinan ka pa ng bago mo matutunan magpasensya. The Lord is not pleased when someone is hurt or offended because of us. That is another big no from God. Be not a coercion of wanderers. Do not pressure, belittle, or oppress those who are still learning or growing. Remember, once we too were strangers. Now that we have received mercy, let us extend that same mercy to others. Kapatid, tayo ay recipient din ng biyaya ng Panginoon. So yung grasya na na-receive natin,
extend natin sa ating kapatid. Bago man yan o hindi. Pogi man o pangit. Extend pa rin natin. Ito na yung hinihintay ng lahat. Conclusion. Oy, alam mo, conclusion daw. As we conclude, when God says no, it is never to harm us. It is always to help us. His no is a fence of protection, not a barrier of restriction. Hindi ka binabakuran, hindi ka pinagbabawalan. Just as He set moral boundaries for Israel in Exodus 23. Katulad din kung paano niya naglagay ng boundary doon sa mga Israelite, ganoon din sa atin. He set a boundaries for us today, not to take away our freedom, but to preserve our faith. Sometimes God's no disappoint us because we only see what we want, while He sees what we truly need. Nakikita ng Diyos yung tunay nating pangangailangan. Pero sa atin, nakikita lang natin yung ating pangangailangan. No? But in every no, there is a divine purpose to keep us from sin, to draw us closer to Him, and remind us that obedience is better than sacrifice. Sabi sa 1 Samuel 15:22, to obey is better than sacrifice, and to hearken the fat of rams. Simulan natin. And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offering and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice. Mas gustuhin ko na sumunod sa Panginoon kaysa naman makatanggap ako ng big no. Milan brethren and outreaches, let us not be complacent of wickedness, nor companions of wrongdoers, nor coercions of wanderers. Instead, let us be people who delight in doing right, who stand for truth even it is unpopular, and who guide others gently toward the light of Christ. When we learn to trust God's no, we begin to see the wisdom behind His will. Pag natutunan natin, naintindihan natin yung no ng Panginoon, makikita natin yung karunungan behind that sa Kanyang kalooban. One day, we will thank Him, not only for the prayers He answered, but for the doors He lovingly closed. Mayroong mga sinaradong pinto sa atin. Hindi ibig sabihin no na yun. That is a redirection. Sabi sa Psalm 84:11, last verse, sana. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good things will be withheld from them that walk uprightly. So the next time God says no, remember, it is not a rejection. It is a redirection. Amen. Don't take it as a punishment. It is a redirection. Amen. Kasi kita ng Panginoon, God is an all-knowing God. Alam niya kung anong tama sa atin, kung anong bagay sa atin, kung saan tayo mapapasama. Right. His way of saying, I have something better prepared for you. Yun yung way niya para sabihin. Amen? So I hope we learn something. Amen. I hope hindi tayo offended pag nakarinig tayo ng no ng Panginoon. Perhaps dapat consider it as a blessing. Tayo po'y tumayong lahat. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa